Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Jeff. Dumating mula sa Tati sina Auntie Norma, kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Si Auntie Norma ay kapatid ng nanay ko na nasa States. Doon na siya namamalagi. American citizen na rin. 2 ang kanilang anak, isang babae at isang lalaki. Excited ako sa kanilang pagbabakasyon kasi sa pinakaunang pagkakataon, magkakajamming kami ng first cousin ko, ang panganay ni Auntie Norma na si Nick. Matagal-tagal na rin kaming palaging nag-uusap sa Messenger at maging sa Skype noon pa. Palagi naming nababanggit ang tungkol sa pagbabakasyon nila sa Pilipinas at ang sabi ko sa kanya, ako ang bahala sa kanya pagdating nila dito sa Pilipinas. Ngayon pa lang po mangyayari ang matagal ng plano nilang mag-anak na magbakasyon sa Pilipinas. Si Auntie Norma, Tito Makoy, ay kaisa-isang kapatid ng nanay ko. Natural, syempre, sa bahay namin sila tutuloy. Sa bahay namin wala namang problema kung espasyo ang pag-uusapan kasi kahit papaano, Tito Makoy, medyo may kalakihan ng kaunti ang bahay namin. Liban sa ginagamit naming mag-anak, merong isang kwarto para sa mag-asawa, si Auntie Norma at ang kanyang asawa. Yung anak niya na si Nick, syempre sa silid ko, maluwag naman ang aking silid. At yung babaeng anak ni Auntie Norma na pinsan ko, mamimili siya kung saan sa 2 kong kapatid na babae. Bahala siya kung kanino siya gustong sumama. Pareho naman ang mga kwarto nito ay maluluwang. Noong araw na dumating sila, sinalubong sila ng mga magulang ko at kapatid sa airport dito sa aming lalawigan. Hindi na ako sumama, Tito Makoy, kasi 8 katao na lahat-lahat ang nasa sasakyan. Isang high-ace van lang naman ang sasakyan namin. Oh Jeff, Kas, how are you? Finally, I gotcha! Ito ang wika ni Nick. Pakababa niya ng sasakyan nang salubungin ko. Siyempre, Tito Makoy, close kami nitong pinsan kong ito kahit na ngayon pa lang kami magkikita. Nagyakapan kaming magpinsan. Sa unang gabi ng kanilang pagdating, siyempre yung pang-entertain natin sa bahay, video kagad, Tito Makoy. Kami lang namang mag-anak at ang pamilya ni Auntie Norma. Tapos meron ding pumuntang 2 kapatid ng tatay ko kasama ang kanilang asawa. Kaming 2 ni Nick, nagja-jamming kami sa isang sulok. Palibasa nga first time naming magkita sa personal, kwentuhang walang katapusan, pero may kulitan na talaga kasi madalas na nga kami at matagal na kaming nakakapag-usap sa Messenger. Maging sa Messenger nga, nagbibiroan na kami palagi. Nalaman ko rin na ngayon lang talaga nakabuelo ang pamilya ni Auntie Norma sa pagkakaraoke. Kasi ayon sa mga ito, doon daw sa lugar nila sa States, hindi pwedeng mag-iingay kagaya ng ingay na ginagawa natin dito sa Pilipinas. Ito'y liban na lang kung ang nagkakasayahan ay ang buong magkakapitbahay sa kanilang lugar na tinitirhan. Kaya naman, Tito Makoy, ang buong pamilya ni Auntie Norma, todo sa pagkanta kahit na mga dispalinghado naman talaga ang boses. Alam niyo po kung pakikinggan nyo, papunta ng Manila ang nota sa kanta, pero ang boses ng mga ito papunta naman ng Mindanao. Kinabukasan, kagad kaming tumulak papunta sa beach. Ang mga pinsan ko kasi, hindi pa man lang ito nakarating sa dagat. Palibhasa kasi, Tito Makoy, ang kanilang lugar ay nasa Colorado. Masyadong malayo ito sa dagat. Kung hindi ako nagkakamali, nasa kalagitnaan ito ng USA. Family cottage ang kinuha ng mga magulang ko na merong itong 4 na silid para sa overnight stay namin. Alam mo, Tito Makoy, lumusong kaagad sa tubig ang mga pinsan ko. Kitang-kita ko talaga na sabik na sabik sila sa dagat kasi nga ito pa lang ang unang pagkakataon na nakarating sila sa beach. Noong mapagod at magsawa sa tubig ang mga pinsan ko,
Umupo kami ni Nick sa may baybayin. Umiinom paunti-unti ng beer at nagkikwentuhan na ninigarilyo. Tito Makoy, hindi ako sanay uminom ng beer. Hard liquor talaga kaya ang iniinom ko. Alam mo na, estudyante, gin ang paboritong inumin. Kaya naman bumili ako ng gin sa tindahan na malapit lang sa resort. Ang ginawa ko, nagtimpla ako ng juice na apple flavor sa malamig na tubig. Pagkatapos inihalo ko ang gin dito. Yang ganyang timpla Tito Makoy, smooth yan kung inumin, walang sabit talaga sa lalamunan. Kaya naman ang first cousin kong si Nick, natatawa talaga ako kasi kung makatong ka ng alak akala mo juice lang ang iniinom. Palibasa nga talagang medyo matamis ang aking tinimpla kaya hindi niya gaanong nalalasahan ang alkohol. Kas, dahan-dahan ka, unti-unti lang kasi malakas ang tama niyan. Yan ang paalala ko sa kanya. Pero hindi ito pinansin ni Nick. Kaya raw kami umiinom para malasing. Tama naman siya, Tito Makoy. Ano nga ba naman ang silbing iinom ka kung ayaw mong malasing? Noong medyo malalim na ang gabi, tumigil na rin sa pagkakaraoke ang mga kapatid ko, pinsan, ang mga magulang namin at sina Auntie Norma. Napagod na ang mga ito, inantok, nagsipasukan na sa kani-kanilang silid. Kaming dalawa na lang ni Nick ang naiwan sa may baybayin, umiinom at nagkikwentuhan pa rin. At palibasa, Tito Makoy, hindi siya nakinig sa sinabi kong hinay-hinay lang sa pag-inom. Nalasing itong first cousin kong Kano. Makulit pala ito pag nalalasing. Ngayon ko lang nakita, palibhasa, ngayon pa lang naman kami nagkakajamming. Makulit talaga, Tito Makoy. Madilim ang kinauupuan namin. Pagkatapos patayin ng mga magulang ko ang ilaw sa harapan ng cottage na aming inupahan. Bagamat nagtatawanan kaming dalawa pero hindi ko na maipagkakailang. Talagang makulit ang pinsan ko. Ginagawa niya na ang kakulitang hindi ko alam. As, I'm happy to finally see you. You're a wonderful cousin. Do you know that? I love you, cuz. My one and only cousin. I love you. Ito na Tito Makoy ang paulit-ulit niyang wika sa akin. Lasing na nga. I love you too, cuz. You are wonderful too. Yan naman ang sagot ko sa kanya, Tito Makoy. Pero nagulat ako kasi hinalikan niya ako. Pero pinabayaan ko lang yun yung unang halik niya kasi lasing na lasing nga at sa tingin ko naglalambing nga itong pinsan ko. Naglalambing siya bilang magpinsan kami at close nga kaming dalawa. Subalit noong umulit siyang humalik sa akin, napansin kong matagal na matagal ito bago niya inalis ang kanyang bibig sa labi ko. Paulit-ulit ito, Tito Makoy. Pero noong hindi ako gumaganti, nagtanong siya sa akin kung bakit raw hindi ako gumaganti sa kanyang halik. Kung ayaw ko raw ba sa ginagawa niya sa akin. Buti na lang, Tito Makoy, walang taong malapit sa amin. Palibasa noong panahon na iyon, tag-ulan, mangilan-ilan lang ang mga pumupunta sa beach. Sa resort na aming pinuntahan, kakaunti lang talaga ang taong nag-o-overnight. At sa pwesto naming magpinsan, madilim, kaming dalawa lang. Sa kanyang kalasingan nga, Tito Makoy, kailangan kong akayin ito papunta at papasok sa cottage na aming inupahan. Ang bigat niya kasi pasuray-suray at ang problema pa, lumulubog ang mga paa namin sa buhangin. Dahil nga nakaupo lang kami sa buhangin na walang banig, puro talaga buhangin ang nasa katawan namin at sa aming short. Hindi ito pwedeng basta na lang ihiga sa tulugan. Kaya naman ang sabi ko kay Nick, "Insan, maligo ka muna bago matulog. Ang daming buhangin sa katawan mo at sa suot mong short." Pero dahil nga sa kalasingan niya, di niya talaga kayang gawing mag-isa ang paliligo. Ang ginawa ko, pinaliguan ko na siya, tuloy para akong caregiver noong gabing iyon. Tito Makoy, habang pinapaliguan ko siya noong
alisin ko na ang kanyang short na suot-suot. Nagulat talaga ako kasi nakita ko ang alaga ng aking pinsan, American size din. Palibhasa, Amerikano siya. Kahit po tulog na tulog ito dahil nga sa lamig ng tubig, pero malaki talagang di hamak. Pambihira ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong size sa personal. Buti na nga lang at ang silid na natira sa aming dalawa ay yung silid na merong sariling banyo. Matapos ko siyang mapaliguan at madamitan, inihiga ko na siya sa tulugan. Ako naman, Tito Makoy, ang naligo. Pagbalik ko sa tulugan namin, ang akala ko tulog na itong sinik. Pero gising pa rin at tila gising na rin ang kanyang alaga. Kasi Tito Makoy, nakikita ko na sa manipis niyang short na suot-suot. Pinatay ko na ang ilaw nang makapagbihis na rin ako at nahiga na sa tulugan. Magkatabi kaming magpinsan. Ang akala ko, Tito Makoy, patuloy na kaming matutulog. Pero namangha pa rin ako kasi ipinagpatuloy ni Nick ang kanyang ginagawa kanina sa may baybayin. Yung pahalik-halik niya sa akin. Hindi siya nagsasalita. Yumakap pa ito sa akin. Halata ako, Tito Makoy, na gustong gusto niyang makipaglaro kasi buhay na ang kanyang dala-dala. Sa madilim na tulugan, na-curious ako kung ano ang itsura nito ngayong buhay na. At dahil nga walang ilaw, hinawakan ko na lang ito, Tito Makoy. Pambihira talaga. Kahit na hindi ko nakikita, kung ilalarawan ko siya, talagang nakakatuwa. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa paghawak ko dito. Sinik naman nasisiyahan siya sa aking ginagawa at dahil nga sa pagkakahawak kong iyon sa kanyang daladala, hindi na siya nag-atubiling, tuluyan na akong bihagin. Pareho kami nakainom, sumabay na ako sa agos ng sandaling itong mainit na tagpo naming magpinsan. Dominante ang pinsan kong kano na Sinik. Gusto niyang kontrolin ang buong ginagawa namin. Ako naman litong-lito kung bakit ganito kaming magpinsan ngayon. First cousin ko siya, pero ano itong ginagawa namin? Ganoon pa man, Tito Makoy, total naroon na rin kami na umpisahan na di ko na rin kayang tumigil. Tahimik kaming magkayakap at para kaming nagre-wrestling sa tulugan. Sadya ko ring nilalanghap ang kanyang mainit na hininga. Ang amoy ng mansanas at kahalo ang amoy ng gin. Ang bango-bango nito sa aking pangamoy. Gustong gusto ko ang kanyang ginagawang paghinga sa aking bibig mismo at sa aking ilong. Gustong gusto kong langhapin ang mainit at mabangong hininga. At di nga naglaon, Tito Makoy, tuluyan na kaming naliligo sa batis ng init ng aming katawan. Sanay na sanay yata ang aking first cousin na ito sa pakikipaglaro sa kapareho lalaki. Nang matapos kami, inayos ko na ang sarili ko at inayos ko rin siya. Tapos muli kong sinigurong nakalak ang pintuan namin. Kasi itong Sinik, gusto niyang matulog kaming walang damit at magkayakap buong magdamag. Dahil sa naganap sa aming iyon, yung mga sumunod na gabi talagang wala nang palipas kaming magpinsan. Walang gabi na hindi kami nagkakaroon ng matamis at pribadong gawain. Ito'y sa kabuuan ng kanilang pagbabakasyon. At dahil nga ang kanilang bakasyon dito sa Pilipinas, meron tayong pasok sa eskwela, araw-araw kong iniiwan ang pinsan ko. Liban na lang kung Sabado at Linggo. Pero pagkakatapos ko naman at paglabas ko sa eskwela, sinisiguro kong magliliwaliw kami sa mga hangouts sa lungsod. Ito'y para sulitin ang maiksing pananatili nila sa pagbabakasyon sa amin. Kung nagkakataon na nagkikita kami ng mga kaeskwela ko at mga kaibigan sa pamantasan sa mga hangouts,
Kilig na kilig ang mga kaibigan kong babae na ipakilala sa kanila ang pinsan kong si Nick. Nakikipagpalitan ang mga ito ng Facebook accounts at cellphone number. Kasi nga Tito Makoy, ang pinsan ko, gwapo naman talaga. Magyayabang na ako Tito Makoy, yung pinaghalong itsura ng aming angkan at ang kanyang Amerikanong ama, gwapong gwapo talaga itong si Nick. Pero ang lahat na iyon na nakikilala ni Nick ng mga kaibigan kong babae, baliwala sa kanya. Pagkatapos magpalitan ng cellphone number at Facebook account, hanggang doon na lang. Noong kailangan na nilang bumalik sa Amerika, siyempre malungkot kami pareho. Halos ayaw nang bumalik ni Nick sa US. Kaso ang problema ay pasukan na rin doon sa Amerika. Kinakailangan niyang magpatuloy sa kanyang university studies. Ayon sa kanya, kung hindi pa raw sana pasukan, magpapaiwan siya at hindi muna siya sasama sa kanyang mga magulang at kapatid. Pero dahil nga sa talagang magpapasukan na sa Amerika, kinakailangan niyang sumabay na sa kanilang pamilya pabalik sa Amerika. Noong panahon na kinakailangan na nilang bumalik sa Amerika, inihatid namin sila sa Manila isang araw bago ang kanilang flight. Kaya Tito Makoy, naka for the road pa kami ni Nick noong huling gabi sa Manila. Sa kanilang pag-uwi sa Amerika, siyempre malungkot na malungkot kami pareho. Pero para maibsan ang aming kalungkutan sa aming paghihiwalay, nagpatuloy kami Tito Makoy sa Messenger. Halos araw-araw o kaya gabi-gabi dito sa atin, nagpa-private video kaming magpinsan. Gumagamit lang kami pareho ng airplug upang masabi namin ang aming gustong sabihin sa isa't isa sa aming pribadong private chat. Sa ganoong paraan, para rin lang kaming magkatabi sa higaan. Alam mo Tito Makoy, kay bilis nga talaga ng panahon. Mahigit na ring 10 taon na ginagawa namin ito ng aking pinsan na Kano. Hanggang ngayon pareho kami nananatiling single. 3 beses na rin siyang bumalik dito sa Pilipinas at sa bawat pagbabakasyon nila, ganoon pa rin kami gaya ng dati. Sa tagal na ng relasyon naming magpinsan, naikwento sa akin ni Nick na bago pa pala naging kami, may dati na siyang karanasan sa kaparehong kasarian. Paminsan-minsan rin siyang nakakapasok sa mga bar sa Amerika, yung bar para sa LGBT. Palihim na palihim ito at hindi alam ni na auntie. Tumigil lang siya sa kanyang ginagawang paminsan-minsang pagpasok sa mga bar noong naging laganap ang hate crimes laban sa mga gay at bisexual sa Amerika. Ang mga magulang namin Tito Makoy, tuwang-tuwa pareho kasi magkasundo kaming magpinsan. Natatawa lang ako Tito Makoy kasi wala talaga silang kaalam-alam kung ano ang tunay na lihim naming mag-first cousin. Kasi naman Tito Makoy, pareho kami mga maskulado, lalaking lalaki talagang hindi nila basta-basta maaamoy. Kaya magpahanggang ngayon walang nakakaamoy sa mga pamilya namin sa tunay na estado ng aming relasyong magpinsan. Mahal ko na Tito Makoy ang aking first cousin na Amerikano. At mahal niya rin ako. Ramdam ko yan kasi ginagawa niya sa aking maramdaman ko ang kanyang pagmamahal. Palagi kong pinananabikan ang kanyang pagbabakasyon dito sa Pilipinas. Noong huling nagbakasyon siya, ang sabi niya sa akin, ako naman raw ang pumunta sa US para siya naman ang mag-entertain sa akin doon at maipasyal niya rin ako sa kanilang lugar. Kinakailangan ko raw na marating ko ang kanilang lugar para hindi naman unfair sa kanya. Kaya naman Tito Makoy, natukso na rin akong mag-apply ng visa papunta ng US. At maswerte nga naman na na-issuehan ako ng multiple entry visa na valid for 5 years. Ngayon iniisip ko na baka sa katapusan nitong taong kasalukuyan o kaya sa first quarter ng susunod na taon, pumunta rin ako ng Amerika
para magkita kaming magpinsan. Alam mo na Tito Makoy, talagang pinananabikan kong palagi ang pagsasama naming magpinsan. Sa kabuuan, masaya ako, masaya kami sa aming relasyon. Pag kaming dalawa lang nasa pribadong lugar, hindi namin iniisip kung sino kami at kung ano ang relasyon namin bilang isang pamilya. First cousin ko siya pero mahal ko siya. First cousin niya ako pero mahal na mahal niya rin ako. Tito Makoy, hanggang dito na lang ang aking simpleng kwento. Sana mapili mo at sana magustuhan ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Jeff. Maraming salamat, Jeff, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon, tungkol sa relasyon niyong mag-first cousin, ano bang sasabihin ko? Wala akong masasabi. Ganito na lang, medyo curious lang pala ako kung ano kaya, ini-imagine ko na ngayon, ano kaya ang magiging reaksyon ng pamilya ni Nick at ang iyong pamilya kung sakaling matuklasan nila ang inyong lihim na ugnayan. Pero siguro hindi na yan problema kasi pareho naman kayo, nasa tamang edad na, may kanya-kanya ng pag-iisip at pinapatakbo nyo na ang inyong sariling buhay. Kaya nyo nang patakbuhin ang buhay nyong dalawa. Kaya siguro, sa tingin ko, walang gaanong problema yan. Pakinggan mo nga pala, basahin mo na nga lang nga pala kung ano ang comment ng ibang mga kapatid nating nakikinig dito sa aking channel pag napakinggan nila ang iyong kwento. Sa muli, maraming salamat sa pagtitiwala mo. Mabuhay ka dyan at ingat palagi. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.